Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's guys, pag-usapan natin. Ito po nga nasa ating screen, yan pong nakikita niyong babae ay si Rose Nonolin. Siya po ay tumatakbo bilang kongresista dyan po sa Quezon City. At ito pong si Rose Nonolin ay di umano'y sangkot sa Pharmaly deal. Pakinggan natin itong balita mga kababayan nung siya po ay nag-aay ng kanyang Certificate of Candidacy. Samantala, tatakbong muling kongresista para sa Quezon City 5th District si Rose. Okay, muli. So tatakbong muli kasi una niyang pagtakbo ay natalo siya. So this is the second time around na siya ay tatakbong muli bilang kongresista. Diyan po sa District 5 ng Quezon City. Nonolin. Kontrobersyal si Lin dahil sinisilip ng Kamara ngayon ang kaugnayan ng mga negosyo nito at ng kanyang asawa sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs, illegal na droga at umano'y criminal network. Dati rin. Okay, so yun ang matindi. Yung kanyang pangalan at yung kanyang asawa ay na-involve po sa drugs, sa POGO at sa mga illegal activities. Okay? Nitong nasangkot sa multi-billion peso Pharmaly deal na inimbestigahan sa Senado noong Tapos yun, Pharmaly. Member pala ito ng One Big Happy Pharmaly. Alam niyo naman kung sino mga na-involve yan sa Pharmaly, mga kababayan. Na habang tayo naka-lockdown, nakakulong tayo sa ating mga tahanan, sila po ay dumidiskarte para magkapera. At involved po dyan, mga kababayan, etong pamilya ni Rose Nonolin. 2021. Nang tanungin ng media kaugnay ng show cause order na inilabas ng Kamara para dumalo ito sa isinasagawang pagdinig, matipid ang naging sagot nito. Na tungkol po doon sa mga illegal POGOs, ma'am. Your comment. What can you say about the allegations po na yung mga companies nyo related po sa illegal drugs and other illegal activities po? Or you will send a lawyer lang po? No comment. Ilan pa Okay, so puro no comment. Parang si Sara Duterte pala. Sino comment. So ayaw niya magsalita mga kababayan tungkol dun sa mga controversy na na-involve ang kanilang pangalan, ng kanilang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Sino ba asawa nito ni Rose Nonolin para sa kaalaman ng lahat? Ha? Alamin natin kasi dapat bago kayo bumoto ng mga kandidato na ilalagay po ninyo sa pwesto, lalong-lalo na congressman. Kapag sinabing congressman, kongresista, siya po ang inyong magiging representative. Ang Kamara de Representante, siya po ang mag-represent sa inyo. Kinakailangan ang ilalagay ninyong representative ay talagang para sa tao. At malinis, hindi po involved sa saang sindikato. Sindikato ng droga, sindikato ng POGO, sindikato ng kung ano-anong illegal activities. Kaya mga kababayan, ito pinag-uusapan natin para at least malaman ninyo, lalong-lalo na kayong nasa Quezon City District 5 at maging ano na rin, ibang distrito. Kung sino man ang mga kandidato na nakikita ninyo, tingnan nyo maigi yung background. Karapat dapat ba silang iboto? Karapat dapat ba silang ilagay sa pwesto? Kasi baka ang mangyari, sariling kapakanan lang ang isipin, baka magpayaman lang ito. At hindi po talaga kayo pinaglilingkuran. So, tingnan lang natin yung background. Sino ba ang asawa nito? Ang pangalan ng asawa nito ay si Lin Wei-xiong. Nako. At according to witnesses, sabi ni Asherto, itong si Lin Wei-xiong ay tinatawag ding Alan Lim. Si Alan Lim ay isang drug personality na iniimbestigahan po ito dati sa Quadcom, mga kababayan. Di ba? Nag-imbestiga sila tungkol sa drugs, sa POGOs, at sa mga illegal activities. So, eto mga kababayan, basahin lang natin yung balita dati. Sabi ng PIDEA, etong si Lin Wei-xiong, kasi ang sabi ni Rose Nonolin, ang talagang pangalan lang ng kanyang asawa ay Lin Wei-xiong, wala nang iba. So yung Alan Lim daw, hindi daw siya yon, hindi daw niya asawa yon. Etong si Lin Wei-xiong ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation. So, obvious na sangkot etong si Rose Nonolin dito sa Pharmaly kasi siya ang bossing ata ng Pharmaly.
Si Lin Wei Xiong at si Alan Lim ay magkaparehas na tao. Same individual. At ayon sa Intel, ito raw si Lin ay isang drug personality. According sa kanilang informant, reliable informant, yun nga po ang katotohanan. At ayon din kay Asherto, itong si Alan Lim ay business associate o kasosyo, mga kababayan, ni former presidential advisor Michael Yang. So nagsanga-sanga na, mga kababayan. Itong si Rose Nonolin, asawa ni Lin Wei Xiong, na ang pangalan din daw ay Alan Lim. Itong si Alan Lim ay kasosyo ni Michael Yang. At itong si Michael Yang ay naging economic advisor ni, alam niyo na kung sino. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. So, ito palang asawa ni Rose Nonolin ay napakaraming pangalan. Ginagamit daw niya itong Alan Lim, Alan Lin, Jeffrey Lin, Jeff Lin, Ayong, Wei Xiong Lim, Lin Wei Xiong, Wen Li Chen. Ang daming pangalan Pero ang talagang pinipilit ni Rose Nonolin, ang pangalan ng kanyang asawa ay Lin Wei Xiong. Okay. So bakit ko sinasabi sa inyo to? Bakit ko binalikan itong balitang ito? Kasi ayoko po kayong maligaw. Ayoko pong magkamali kayo ng inyong iboboto. Ayan, sasabihin na iba, wala na naman pogo ngayon wala na, tapos na pogo Akala nyo lang yun. Ito, mga kababayan, kababalita lang. Naaresto po 87 foreign nationals. Sino nag-aresto? Si IDG at Bureau of Immigration. Meron pong Pogo Hub dyan po sa Makati. Sabi nyo, wala na? Hindi. Meron pa rin po nag-ooperate ng Pogo dyan po sa Makati. Na bagamat binana po ng presidente, marami pa rin patago na operate ng Pogo dito sa Pilipinas. Pinangunahan po ng PNP Chief Marbil, si IDG General Torre, at ng BI itong nangyaring raid diyan po sa Makati. At ito, nahuli po 87 foreign nationals, 83 Chinese, 3 Vietnamese at 1 Malaysian. At ang ginagawa naman ito ay engaging online scamming activities, illegal Pogo operations, at seizure of numerous computers and electronic equipment used in the illegal online operations. Ayan, mga kababayan. So, sino nagsabi sa inyo na wala ng Pogo? Marami pa rin pong Pogo na nag-ooperate, pero patago, mga kababayan. Kaya, ito, paalala ko lang po sa inyo, mga taga Quezon City, 5th District. Ito na mga lawmakers na nagsabi na itong si Pharmally Pharmaceutical Corporation stakeholder Rose Nonolin ay isang habitual liar. Sinungaling daw po. Marami po siyang statement sa Quadcom na talagang huling-huli po siya na siya ay nagsisinungaling. At itong kanyang asawa naman ay suspect din po sa isang anti-illegal operation dyan po sa Cavite. So mga kababayan, wag na nating hukayin masyado yung katotohanan. Basta ang paalala ko lang po sa inyo, kapag tayo po ay pipili ng ating ilalagay po sa Kongreso, ating pong representative, piliin po natin yung para po sa tao, mga kababayan. Hindi po magnanakaw, hindi po sindikato, hindi po membro o nakikipag-ugnayan sa mga drug personalities. Nako, mga kababayan, mag-iingat po kayo. Ang dami naman po yung kandidato na talagang yung kilalang-kilala ninyo. Hindi yung bigla na lang susulpot at i-involve pa sa napakalaking scam na nangyari dito sa ating bansa, itong Pogo. At
maging sa droga at maging sa mga illegal activities. Sabihin na iba, hindi naman siya kasali. Ano hindi kasali? Siya nga ay stakeholder ng Parmali. Parmali po, ang ginamit nila para manghut-hut ng pera ng taong bayan habang tayo po ay naghihirap, sila po ay nagpapayaman. Yan ba ang gusto ninyong maging representante? Yan ba ang gusto niyo maging representative? Yan po sa Kamara, sa Congress? Guys, isip-isip po kayo. Kaya po, dun sa sa mga taga District 5, Quezon City, guys, piliin po ninyo yung talagang kandidato na makakatulong sa inyo. Hindi yung gagamitin lang kayo para magkaroon sila ng influence, para mahawakan nila itong ilang mga lugar dyan sa kanilang lugar. Tapos, ang gagawin, illegal. Mag-iingat po kayo kapag ganyan. Dapat po, ang piliin po ninyo ay yung totoo nagmamahal sa bayan. Ito ba, mga Chekwa na ito, na iba-iba ang pangalan, mga kababayan, sanay na sanay sila, ibang-iba ang pangalan, ang daming pangalan eh. So, syempre, iba-ibang pangalan, iba-iba yung kanilang mga involvement. Kapag ganyan, mga kababayan, alam nyo na ang gagawin ninyo. Na po natin sila bigyan ng pagkakataon na makapwesto. Yan lang naman po ang aking pakiusap. Okay, so ilan po mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.